narinig nating muli ang tinig ni Ginoong kaibigan nating sinasagot sa ating panahong ito at pakinggan nyo ang kanya sinasabi para ating itong maipagpatuloy na sagutin. Narito po siya. Mr. S, ipaaalam ko sa iyo na ang ministry ito at ang mga ngaral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue. Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. At hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss, kahit dito sa TV, tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set na mga batas ng tao o set na batas na nakagisnan na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pumunta riyan. Habang ang ministry nito naririto, ito po ay gagamitin ng Panginoon upang ang lahat ay may tuwid sa landas na gustong daanan ng Panginoon. Landas na makapagpapabanal, makapagpapatuwid at makapagpapalapit sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya, sandali kapatid na direktor. Hinamon niya tayo. Sabi niya, kaya itong ministering ito, itong mga ngaral na ito, nakahanda ikang tumayo sa anumang issue, legal, spiritual, etc. Yung mga pinagsabi niya. Kaya hinahamon kita, sabi niya, hindi lang sa korte, kundi maging sa telebisyon. Hinahamon kita tungkol sa mga issue ito. Kinokol ko ang hamon mo, Ginoong Abuloy. Ano ang ibig mong pag-usapan natin? Sabi mo, pwede ka sa legal, pwede ka sa moral, at pwede ka sa spiritual issue. Ilalaan ko ang television program na ito. Kung gusto mo sa television, call Mr. Abuloy. Tinatanggap ko ang hamon mo, formally on the air. Ang pag-usapan natin, yung aral na itinuturo mo, yan ang pinakamahalaga sa lahat Gusto mo mag-usap tayo sa telebisyon? Sige, pagsamahin natin yung oras mo. 1 hour and a half ka, magkasunod din lang tayo 1 hour ako, 2 hours and a half. Kumuha pa tayo ng kalahating oras. Ipakiusap natin sa management ng Channel 13 to give us 3 solid hours na tayo'y mag-uusap regarding your doctrine. Patunayan mo yung iglesyang inirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, yung iglesia mo, the executive pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong yan ang tunay na samahang sa Diyos. Tutol ako sa demonyo ang samahang yan, ayon sa Biblia. Sige. Patunayan mo namang mali itong aming samahan. Patunayan mo na itong aming samahan ng mali at sa demonyo. Dalawang bagay lang naman yan. Pag hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka. Kaya, tutol ako sa samahan mo. Sa itinayo mong samahan. Pati sa mga bylaws mo. Pati yung sa mga itinuturo mong aral. Tutol ako. Patutunayan ko. Hindi sa Diyos yan. Sa demonyo yan. Yan. Yan ang aking pinopropose na theme sa'yo. Kaya, isama mo na kung ano gusto mong isama sa stand mo. Kung gusto mo i-touch pati ethical, pati spiritual, pati moral issue, pati legal issue sa panahon ng ating diskusyon. Sige, pag-usapan natin lahat yan kung gusto mo. Hindi ako natatakot na harapin sa iyo yan. Patunayan mo naman yung aming samahan ay mali, ang mga ngaral na ito'y nandadaya, patunayan mo. Pero ako, patutunayan ko, ayon sa Biblia, yung itinayo mong samahan, especially so that you have converted it from a religious society into a corporation soul, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan samahan na yan. Ang lahat ng mapapasok dyan, impyerno ang destino pag hindi kayo lumayas dyan. Yan, patutunayan ko. I'm calling your hamon. Sige, hinamon mo ako Hindi ba mga kababayan, hinamon, narinig nyo kanina. Kahit saan daw, nakahanda raw siyang manindigan. Kahit daw sa telebisyon. Ayan. Call ako dyan. Maganda yung manindigan tayo sa telebisyon. Payag ako dyan, mga kababayan. Payag ako dyan. Payag na payag ako dyan.
Hinamon mo rin lang ako, inuulit ko. Tinatanggap ko ang hamon mo. Patunayan mo itong iyong samahan na ang pangalan ni the Executive Pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated, patunayan mong sa Diyos yan. Tutulak ko. Patutunayan ko, hindi samahang sa Diyos yan. Samahan yan na hindi sa Diyos. Patutunayan ko yan. Yan ang aking masasabi. Sir, we will continue on. This is text from Pampanga. Good evening, Pastor. Gusto ko lang pong malaman kung bakit ayaw niyo pong lumaban ng debate kay Eli Soriano para naman po malaman niya ang kayabangan niya at mapahiya siya sa kanyang mga inaakay ng mga kaluluwa. Salamat po. Swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Hindi natin, ang katotohanan ngayon, nabuo na. So, hindi na estilo ng Diyos yung mga debate-debate. Wala na yun ngayon. Hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss, kahit dito sa TV, tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set na mga batas ng tao o set na batas na nakagisnan na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pupunta riyan. Kaya yung debate-debating yan, kalokohan yan. Kalokohan yan. Kaya yung pagdidebate na puro Biblia ang ginagamit, kalokohan yan. Kalokohan, kahangalan, at kabuktutan yan. Sinabi ng Bible, iwasan ninyo yan. Sapagkat yan ay nagbubunga lamang ng alitan at yan ay walang kabuluhan.